So, nag-brand out na mga ka-Best Buys. Almost sabay mga ka-Best Buys. Kaya po nito yung aircon, electric fan, ilaw, TV, electric motor, Wi-Fi. Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video, nakikita nyo naman meron tayong dalawang generator dito, ang ating Philking 10,000 STRA diesel generator at ito naman yung ating Philking 4,200 inverter silent generator. Mga ka-Best Buys, kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang po, pakisubscribe ang aming YouTube, listahin ang aming Facebook and TikTok account. Tara at i-vlog na natin yung ating dalawang unit ng ating Philking generators. So, napaka-high-tech na ng ating mga generators ngayon mga ka-Best Buys. Yung branding ng ating generators ay Philking. Ito po ay dinidistribute natin dito sa buong Pilipinas. At kung nakikita nyo naman sa ating mga nakaraang mga video, kung gaano nakadami yung ating naibenta nito at kapatunayan yung durability ng ating generators. So, meron po tayong dalawang concern sa pagpili ng generator. Ito nga po ay by fuel. Unang-una natin is yung ating diesel generator at ang ating gasoline generator. So, ngayon mga ka-Best Buys, magkakaroon tayo ng short discussion or comparison dito sa dalawang generator na to. Kung alin ba dito yung mas mapupusuan ninyo at alin ba dito yung pasok sa budget niyo at kung ano ba yung talagang pangangailangan nyo. Ito ba ay sa inverter side or dito po ba kayo sa diesel side? And without further ado mga ka-Best Buys, unahin na natin itong ating Philking 4,200 inverter silent generator. So itong ating Philking 4,200 mga ka-Best Buys, ito ay inverter, gasoline generator at may ATS na. Ito po yung version ng 4,200 na fully automatic. Ano ba ang kagandahan ng mga fully automatic natin mga ka-Best Buys? Kapag po tayo ay may ATS, kusa nang nabubuhay at kusa nang namamatay yung ating generator. Ito naman yung ating diesel generator. Kung makikita nyo, meron din siyang automatic switch, meron siyang remote. Ayan. Yung ating Philking 4,200, wala siyang remote start. May automatic switch na siya. Silipin naman po natin ngayon mga ka-Best Buys yung konting specification ng ating dalawang generator na ito. Magsimula po tayo dito sa control panel. Magkapareho dyan is meron siyang ATS port tulad nitong 4,200. May ATS port din siya. Dito po sa ating diesel generator, may 5 pins siya. Dito po sa ating 4,200 gasoline inverter ay meron siyang 7 pins. Digital controller siya dito mga ka-Best Buys. Dito naman ay may digital display. Meron siyang dalawang 220 volt output at meron din naman dito sa diesel natin na 220 volt output AC. Ang starting naman mga ka-Best Buys, kapag dito lang sa panel, meron ditong ignition switch na disusi. Dito naman mga ka-Best Buys sa port 2, meron tayong push start only. Meron ditong economy mga ka-Best Buys and economy off kung saan ito yung nagiging advantage ng ating mga gasoline generator compared with diesel and other conventional gasoline generator. Dahil sa economy on na yan, mas mababa yung RPM ng ating mga inverter kung saan mas mababa din yung fuel consumption niya compared with the other generators na lagi naka-high RPM para makompensate yung sudden load shock. Wala itong economy function mga ka-Best Buy, pero ang kagandahan naman siyempre dahil ito ay diesel engine, mas matipid yung consumption nito compared with gasoline engines. Pero sa case ito mga ka-Best Buy, dahil nga ito ay gasoline at ito ay diesel, mas maliit yung makina nito compared with dito. Kaya naman, halos even lang sila ng consumption. Yung ating diesel generator ay may ATS na, may remote control pa. Ito naman mga ka-Best Buys, meron lang siyang ATS, push start, at recall start. Yan naman mga ka-Best Buys, yung wala dito sa ating Philking 10,000. Hindi rin advisable mga ka-Best Buys na lagyan pa ito ng recall starting dahil napakabigat hilahin ito. Talagang, or magre-rely lang siya sa battery, kaya naman hindi dapat siya mawalan ng battery supply. Ang kagandahan dito mga ka-Best Buys, kapag kayo ay bumili ng ATS, yung ATS na rin mismo yung nagcha-charge ng ating battery sa loob ng ating generator para hindi ito kusang nalolobat. Kasi po, pag ito ay naka-standby mode lang, kung wala kayong ATS, tatanggalin nyo yung connection ng ating battery para hindi siya nalolobat. Ito po kasi ay naka-standby kapag naka-off dahil nag-anticipate, pwede nating buhayin yung generator anytime, kaya laging naka-ready yan. So kapag pinindot natin itong isang button dito, which is on, kahit pa naka-off yan mga ka-Best Buys, mag-i-start yung ating generator. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nag-i-start yung dalawang generator natin. Punta naman po tayo sa fuel consumption. Paano nga ba natin masasabi mga ka-Best Buy, yung mga diesel generator natin is mas matipid talaga compared with gasoline engines. Ang ating 10K VI ay may rated power na 7,000 watts at yung ating namang 4,200 ay may rated wattage na 3,800. Sa 50% mga ka-Best Buys ng load ng bawat generator, yung 50% ng ating 7,000 watts is 3,500 watts kung saan kumukonsumo yung ating generator ng 1 liter per hour. Ito namang 50% ng ating Philking 4,200 with rated 3,800 is just 1,900 watts.
Ang kanya namang fuel consumption ay 0.8 liter per hour. Medyo malayo yung difference nila mga ka-best buys, di ba? Kaya panalo pa rin yung ating diesel generator when it comes to fuel efficiency. Okay, sa power requirement naman tayo mga ka-best buys. Kadalasan yung ating Philking 4200, ito po ay ginagamit na pang-residential. Ang standard na consumption ng bawat pamilyang Pilipino ay nasa 3,500 watts lang. Ito namang ating generator is 4,200 watts. Kaya naman pasok na pasok ito sa requirement ng ating mga kababayan. Ano-ano nga ba yung mga kayang paandarin nito mga ka-best buys? Kaya po nito yung aircon, electric fan, ilaw, TV, electric motor, wifi, ref, at lahat ng basic appliance sa ating kabahayan. Dito naman tayo mga ka-best buys. So yung ating Philking 10 kVA naman, ang kadalasan pong bumibili nito ay yung mga para sa tindahan, sa ating fuel station or gasoline station na may mga fuel pump, sa mga office na may higit sa isang aircon dahil po ang capacity nito ay hanggang 1 horsepower na aircon sa office, sa mga computers, laptop, wifi, charging ng cellphone, TV, at mga basic appliances na hanggang 7,000 watts. Pagdating naman po sa running time, as per manufacturer, ang ating diesel generator ay nire-recommend lang tayo magpatakbo ng 5 hours kada gamit at may pahingang 2 oras bago uli natin gamitin. Dahil ito po ay air-cooled lang at medyo mainit nga ito dahil sobrang enclosed siya, kaya medyo limited yung runtime nito. Dito naman po sa ating Philking 4200, sa 100% na load nito which is 3,800 watts, kaya nitong tumakbo hanggang 5 hours. Samantalang mga ka-best buys, kapag naman po nasa 50% lang yung load ng ating Philking 4200 which is 1,800 to 2,000 watts ay kaya tumakbo ng hanggang 12 oras. So ayan mga ka-best buys, pwede nyo nang i-determine ngayon kung ano yung generator na para sa inyo. At ang kahuli-hulihan natin mga ka-best buys is yung portability. At nakikita nyo naman mga ka-best buys yung dalawang generator natin kung gaano sila kalaki at kaliit. Siyempre ang ating Philking 4200, ito ay mas magaan dahil ito ay gasoline generator. At the same time, ito ay inverter na rin. Mas magaan ito compared sa mga conventional na gasoline generator na may coiled copper kasi electronics na yung nagda-drive sa kanya. Ito ay 50 kilos kasama ng ating ATS which is 10 kilos. Ang ating diesel generator, ito po ay 175 kilos yung unit pa lang plus 10 kilos yung kanyang ATS. So hindi po ito advisable kung ito ay dadalhin natin outdoor dahil nga medyo may kabigatan ito. Pwede nating dalhin ito pero lagyan natin ito ng trailer o isasakay natin truck. Samantalang yung ating Philking 4200, pwede natin itong bitbitin kahit saan. Ang good thing about this Philking 4200 ay pwede tayo mag-parallel. Kaya naman, ang 3,800 watts na power nito ay pwedeng maging 7,600 na. Mga ka-best buys, i-test natin yung ating generator para makita natin kung paano siya nabubuhay at paano siya kusang namamatay. Naka-setup na yung ating dalawang generator sa automatic mode niya. Silipin nyo, yung ating ATS, naka-automatic na siya, naka-on na yung auto sheets niya, may auto siya, may linya yung ating grid line, nakapatay yung ating generator. Dito naman sa kabila mga ka-best buys, naka-automatic siya, naka-release yung kanyang reset, walang failure, connected yung battery. So ngayon, first time lang din natin itong gagawin. Tingnan natin yung response time ng dalawang generator na ito pag nawala yung power ng ating main distributor at kapag bumalik naman yung power ng ating main distributor. Patayin muna natin or i-cut off natin yung power ng main line natin. So primarily, mamatay yung dalawang ilaw na yan. Tapos hintayin natin kung alin yung maunang mabubuhay na generator. Pilahin na natin. So nag-brand out na mga ka-best buys. Almost sabay mga ka-best buys. Ito, nag-second trial lang. Pero nauna yung ating diesel engine. Ayan, nakita nyo kung alin yung nauna mga ka-best buys? So nauna yung ating diesel engine. Ngayon, ibalik naman natin yung kuryente kung alin sa kanila yung unang mamamatay. Ayan. So meron ng power yung dalawa. Sabay lang din silang namatay mga ka-best buys. So napansin lang namin, tulad ngayon, Tanya, nagluluha yung mata ko. Kapag diesel generator talaga mga ka-best buys, kailangan medyo isolate mo yung, yung generator doon sa bahay ninyo. Medyo ilayo nyo ng konti dahil number one niya, since ito ay bago pa, medyo masakit pa sa mata yung kanyang usok. Samantala yung ating Philking 4200, smooth lang yung kanyang usok dahil nga gasoline lang siya. Tahimik talaga yung ating 4200 compared with diesel generator. Gawin naman natin solo yung pagbuhay at pagpatay ng
ating dalawang generator. Unahin muna natin tong Philking 4200, i-automatic natin to. So tatanggalin muna natin to, mamamatay siya, dapat mabubuhay ng kusa yan. So isang nakikita ko rin dito mga ka-best buys, kaya medyo bagal siya mag-response. Dito sa ating ayan. Kapag mainit na or nabuhay na minsan yung ating generator na to, ikalawang beses na mabubuhay. Ayan. Mabubuhay na yung mga ka-best buys. Pero mga ka-best buys, kapag ito naman ay galing sa cold start, isang beses na siya magta-trial, mabubuhay na rin siya. Ayan. Kapag bumalik na yung power ng main line, mga ka-best buys, mamamatay siya ng kusa. 0-0 mga ka-best buys, so ibig sabihin, bagong-bago pa yan. 229 volts. Ayan. Yung diesel generator naman natin, kapag tinanggal natin to, dapat mabubuhay din yung ating generator. Nag-brown out na sa mga ka-best buys. Ayan. Ayan, no? 222, 62 Hz, 0-0 ang power consumption. Ibalik naman natin yung power ng main utility or yung ating DU. Dapat kusang mamamatayan. Ayan mga ka-best buys, oh. Galing, di ba? Bago tayo magtapos sa ating vlog. So, hindi natin na-test yung pag-start sa pamamagitan ng remote control. Tatanggalin muna natin itong ATS. Ang setup nito mga ka-best buys, kahit naka-off yung ating generator, ang switch niyan, naka-engage pa rin lahat ng sistema niyan. Ina-anticipate ng ating generator na pwede mo siyang buhayin sa remote control. Maganda dyan, naka-steady siya. Ang masamang side naman yan is yung kanyang battery, pwedeng malobat kapag hindi mo ini-start yung ating generator. Kaya kapag wala tayong ATS na standby, kailangan naka-backlash yung ating battery sa connection para hindi siya nalolobat. Start natin yung ating generator sa remote control. Double click. Patayin naman natin. Mga ka-best buys, ang lupit, di ba? Diesel generator na may remote control at ATS, silent type, napakatipid sa gas. Ano po bang hahanapin nyo? So, pwede na tayong bumili ng ating Philking 10 kVA sa halagang 75,500 at atin namang Philking 4,200 inverter silent generator ay mabibili natin sa halagang 55,500 may kasama ng ATS. So ngayon mga ka-best buys, nakapag-decide na ba kayo kung ano yung pipiliin nyo? Gasoline generator ba? Or diesel generator? Kung may idea po kayo kung ano yung plano nyong bilihin, pwede nyo pong i-share yan sa ating comment section para naman makapamili din na maayos yung ating mga target client. Babasahin po natin isa-isa yan para maibigay natin yung ating naman suggestion doon sa inyong mga comments at para mabasa din yan ng ating mga ibang kliyente na nagbabalak bumili ng ating generator. Ito ay ipapadala natin kay Ma'am Larry Lynn Cornelos dyan sa Northern Samar, sa Alin. Ito naman po ay ipapadala natin sa Iloilo kay Sir Benito Tan. Maraming salamat mga ka-Best Buys sa inyong pagtangkilik sa Best Buys Mindoro. Maraming salamat sa inyong panonood. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, maaari kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash dyan screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.